Yun nga ang ating nakatakot sa Panginoon. Hindi mo pa ginagawa, alam niya nang gagawin mo. Ayan siya. Ang kanyang kaalaman ay from eternity to eternity. Kaya alam niya na rin talaga kung sino talaga mapapahamak. May mapapahamak talaga. Yung mga matitigas ang ulo. Ayaw maniwala sa kanya. But they are already forgiven. Pinatawad na sila. Kaya lang, iba kasi yung ililigtas at iba rin yung pinapatawad. Lahat tayo pinatawad na. Kahit yung mga pusaka, lahat po yan. Walang hindi siya pinatawad kasi for God so loved the world. Talagang binigay niya na ang kanyang anak para patawarin ang lahat. Pero may kama nga eh. Subalit, bagamat lahat ay pinatawad, pero hindi lahat ililigtas. Subalit, ang lahat lamang ng tatanggap, maniniwala kay Jesus, ang siya lamang ililigtas niya. Kaya purihin ng Panginoon, kayo na narito ay naniwala sa ating Panginoong Jesus. Kayo na narito ay nagpahubog sa Kanya. Kayo na narito ay hinahanda niya sa talagang walang hanggang relasyon natin sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng relasyon. Gumagawa siya ng relasyon. Ang unang relasyon na tinatag niya talaga ay ang ating relasyon sa Kanya at ang relasyon ng Diyos sa atin. Kaya yun ang kahulugan na gawin natin ang tao na kawangis natin. Ang kahulugan nun, gagawa ako ng tao na ako ay magkakaroon, na sila ay magkakaroon ng relasyon sa akin. Kaya kawangis tayo. Kaya ngayong anak ni Lyra, kawangis ng kanyang ama. Ano, kamukha? Talagang ama, hindi mapagkakailaw. Ikaw pa talaga mag-ama yan. Ganon din sa atin. Kaya tayo kawangis kasi meron tayong relasyon. Magkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Pangalawang relasyon, no? Ito pinakamalaga. Kaya matagal nang nasasaktan ng Diyos. Ang pag-aasawa talaga kalooban niya na huwag paghiwalayin. Huwag paghiwalayin. Kasi nandun siya gumagawa ng himala upang gumawa ng panibagong buhay. Pangalawa ay ang pag-asa. Pangatlo ay yung sinabi humayo kahit magpakarami. Yun yung pamilya. Magulang sa anak, anak sa magulang, kapatid, lahat na yan, pangatlong relasyon. Because God is God of relationship. Ngayon, ang Diyos talaga hinahanda tayo sa last and permanent relationship. Our relationship with God. Yan talaga mananatili. Pero ang pag-aasawa at pamilya, hindi na kayo mag-ama, hindi na kayo magkaanak, hindi na kayo kundi iisa na kayo na anak ng Diyos. Isa na lang, ama. Kaya nga sabi, huwag niyong tawagin ang nasa daigdig na ama. Isa lang ang ama. Yun ang kahulugan noon. Hindi yung, nagtaka ko, ba't sabihin ni Jesus na huwag tawagin ang sino man dito sa lupa na ama? Paano yung father na pari? Paano yung father na si ama, si tatay? He was talking about permanent and everlasting relationship. Our relationship with the Father. Yan talaga ang pananatilihin ng Diyos. At alam niyo ba, lagi kong sinasabi sa kasal, itong dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa krus para i-preserve ang ating relationship. Tapos sabihin ko sa lalaki, ganun din naman, halimbawa si Romeo, kahit na ikaw ang magmukhang mali, di ba ikaw na ang mukhang talunan sa inyong argumento, ma-preserve lang ang inyong relationship. Kasi mahalaga sa Diyos ang relationship. At ang babae naman, sabihan ko, di ba ikaw ang magmukhang martir, ma-preserve lang inyong relationship. Sa kabilang dako kasi, nag-eat yung inyong ego, at ikaw naman, nagsawa ka na maging martir, nasira ang inyong relationship. Alam niyo, ang unang nasasaktan, hindi kayong mag-asawa, kundi hindi yung mga anak nyo. Hindi ang inyong mga nag-pair sa inyo. Lagi ko sinasabi yan, ang unang nasasaktan talaga ay ang Diyos. Nasasaktan siya.
Ever since, masakit sa kanya yun. Kaya sabi ng Panginoong Jesus sa mga nagtatalo, no? Na yung about divorce, hindi nyo alam ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, nasasaktan, matagal nyo nang sinasaktan ng Diyos. Ang titigas kasi ng ulo nyo. Simula't simula, ito ang dahilan kung bakit iiwan ng lalaki at ang lalaki kanyang mga magulang sasama sa kanyang asawa at ang babae iiwan ng kanyang mga magulang sasama sa kanyang asawa. Ibig sabihin, your relationship is very important. Yan ang pangalawang yugto ng inyong buhay mula nung kayo ipinanganak. Ngayon sisirain nyo lang. Napakalaga. Because God is God of relationship. Kaya lang sinisira ng tao. Ngayon, magkakaroon ng divorce bill. Hindi kasi sila na naunawaan ang salita ng Diyos. Hindi nila naunawaan ang kalooban ng Diyos. Sinasaktan na nila matagal ang Diyos. Humuhubog ang Diyos sa tao na gagawin niyang magiging anak niya forever. Yan ang last. Ang pangatlong yugto kasi ng tao ay ang kanyang kamatayan. Unang yugto ng pinanganak. Pangalawa, nung ikinasal. Pangatlo, pag namatay siya. He will be together with his permanent relationship. Pero hindi lahat ililigtas. Hindi lahat magiging anak ng Diyos. Hindi lahat. Kaya nga ang daigdig ay hindi ito ang tahanan natin. This is a manufacturing place. Manufacturing place to. Hinuhubog tayo. Basahin nga natin yung Psalms 139:13 to 18. Hinuhubog tayo hanggang sa kamatayan natin. Kasi, ang lahat lamang nung mananatili sa Panginoong Jesus at nagpahubog sa Kanya tulad ni Jesus, siya lamang ang magiging anak ng Diyos in the everlasting relationship. Lahat ng relasyon dito sa lupa, hindi mananatili. Hindi. Maging anak, magulang, matatapos yan. Asawa, hindi matatapos yan. And there will be one and eternal relationship, ang ating relasyon sa Diyos. At ngayon, simula sa inyong sinapupunan, hinubog na kayo. Hanggang sa kayo'y pinanganak, alam niyo, hinuhubog pa rin tayo. Hanggang sa inyong kamatayan. Kaya nga, death is precious in the eyes of God. Death ng bawat isa sa atin ay napakahalaga. Because you are approved to be the Son of God. Yan ang kahulugan nun. Death is precious in the eyes of God. Napakahalaga. Ganon din sa proverb, babasa nyo, mas mabuti ang bumisita sa funeral service kesa sa birthday. Doon makikita ang klase ng tao. Yung sa funeral service, they accept that our limitation, that we have limited. We accept that there is limitation on earth. Lahat tayo mamatay din. Pero yung mga madalas sa birthday party, doon makikita na they love the world. Gusto nila kasiyahan, pagkain, layaw dito. Kaya sa Bible sabi, yun ang kahulugan nun. Mas mabuti ang bumisita sa funeral service kaysa sa birthday party. Now, God is actually before our birth until our death, hinuhubog kayo. Kasi ang kalooban niya, sino sa atin, sino sa daigdig, ang karapat-dapat na kanyang maging anak. Nabigo siya sa mga anghel. They are given eternal life already. They are glorious. But in spite of that, they saw God. They were seeing God in His glory. But in spite of that, hindi pa rin sila naniwala sa kabutihan na Diyos. They sinned of unbelief. And they became demon. So He created another na magkakaroon siya ng relasyon sa Kanya, pero hindi glorious. He put it on earth. At doon sa earth, ginagawa niya ang magiging niyang anak. The earth is not our home. The world is manufacturing place. Dito tayo hinuhubog ng Diyos. Kaya dito, basahin natin,
In Psalms 139:13. Babasahin ko yung 139. Simula ako sa 13, kaya ako magbabasa ng 13, kayo sa 14. Hanggang matapos natin, hanggang 18. Sabi rito, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb." Sige, 14. Okay, 15. "My frame was not hidden from you when I was made in the secret place." Yun yung sinapupunan. Yung conception yun. "When I was woven together in depths of the earth." Okay. Kayo, 16. Nako, yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Bago ko palang isilang, alam niya na pala magiging buhay mo. Kaya si Jesus, mababasa niyo rin sa Bible lagi, siya ay namatay sa mga hinirang niya. May hinirang na siya. Hindi sa God is not that respecter of person. Hindi siya nagre-respect ng person, but He already saw what could be your choices. Kaya nakita niya, marami pa rin maniniwala sa Kanya. Kaya namatay siya para sa mga maniniwala sa Kanya. See, hindi ka pa pinanganak, alam niya na pala magiging buhay mo. Kaya you better surrender your life to God. He knows the best for you. He knows. He's so powerful. Kaya nga, sige, 17 kayo na, no? Ako? "How precious to me are your thoughts, O God. How vast is the sum of them." Hindi mo talaga maunawaan. Maging sa Bible, hindi ito kumpleto about God. But about salvation, kompleto. About salvation, kompleto. Wala ka na may dadagdag. Pero about God, wala. Kulang pa to. Kasi hindi mo unawaan talaga ang kanyang kapangyarihan. Kaya nakatakot talagang hindi ka sumunod sa kalooban niya. Okay, kayo sa 18 last. Praise God. Now, the very guarantee na ang Diyos ay mabuti, wala nang hihigit pa, siya'y nagkatawan tao. Binugbog ng kanyang mga nilalang. Sinampal, tinuraan. Pero pinatawad pa rin sila. At siya ay hinayaan niya sarili niya mamatay sa krus. Mamatay sa krus at pinatawad pa rin sila. At muling nabuhay. At inalok ng buhay na walang hanggan. Yung mga anghel na hindi naniwala sa kabutihan ng Diyos, na toplak sila. Toplak sila. Mga nagrebelde sa kalooban ng Diyos. Mga naghiwalay. Kasi nga, they are so powerful. Akala nila, parang Diyos na rin sila. No, they are not God. They are still lower than God. They should be humble. Ngayon, we are here. God is teaching you how to believe, how to be humble, how to follow the will of God. Yan ang kalooban talaga ng Diyos. Yung binasa natin ay hinuhubog niya physically. Pero kapag kayo pinanganak na, alam nyo ba, hinuhubog na kayo ng salita ng Diyos at ng kanyang banal na espiritu. Ang paghubog niya ay hindi lamang hindi lamang doon sa womb, sa nabasa natin. No. Ang paghubog niya until you die. Piniprepare kayo until your death. Kaya precious is the death of His saints. So God continues to mold you from birth to death through the Word and the Spirit. Kaya nga, you have to know the Word of God. Yung inuhubog sa atin, of course, ay ang kaluluwa. No? Sa womb ng babae, yung physical niyong katawan. Pero kapag kayo lumabas na, bahala na dyan ang nutrients, ang vitamins, no? Ang minerals,
at inyong exercise, sunlight, lahat na yan, it will naturally grow. Pero sa inyong kaluluwa, God is now molding you. At walang makapag-mold niyan, kundi ang Espiritu niya at ang kanyang salita. So God continues to mold you from birth to death. Basahin nga natin yung Psalms 116:15. Psalms 116:15. God, Psalms 116:15. No? Precious is the sight of the Lord, is the death of His saints. Hindi siya natutuwa na mamatay kayo. Hindi yun ang kaulooban niya. Hindi yun ang ibig sabihin niya. Meaning, pinaghahandaan ka na kasi minold ka na at until your death. Kaya napakalaga niyan. The molding of God is not only nung binasa natin sa Psalms. The molding of God continues when you, from your birth to death. Kaya hanggang ngayon, minomold po kayo. Hinuhubog kayo. Magpahubog kayo. Huwag kayong matigas ang ulo. There is time. May mga time sa moment natin, alam nyo, God speaks to you. Hindi lang kayo aware kasi makamundo o masinaano nyo yung laman nyo. May mga time na ganun. Hindi lang kayo aware. Yung bang halimbawa, no? Huwag mong gawin yan. Tawag ng laman yan. Yung tawag ng laman ay yun yung evil spirit yan. Yung laman nyo kasi ang laman nyo talaga corrupted na yan eh. Nataniman na ng kasalanan yan. Ang hirap baguhin. Ang hirap. Kaya it has to die. It has to go back to earth. From earth, it would back to earth. Kaya nga tayo papalitan ng bagong katawan na galing sa langit, which is not corrupted. Hindi na makalaman. Kaya ang hirap. Ngayon, there are times na sinasabi sa inyo na nararamdaman niyo yan. Subalit kapag magmatigas ang inyong ulo, alam niyo namang mali, tinuloy niyo pa. That is hard-headedness. That is stubbornness. Marami kong mga pagkakataon na naramdaman ko ang Diyos na hindi ko siya sinuway. Alam niyo, after that, merong mga effect sa buhay ko. Merong effect sa kalusugan ko. Merong effect sa relationship ko. Hindi maganda. And na-realize ko, ikaw na rin magsabi, alam ko ito kagagawang ko. Kasi hindi ka nakinig sa Kanya. Pero kapag nakinig ka, at alam mo na itong kalooban ng Diyos, alam nyo ang gaang. At may mga blessing. At para bang tama ang lahat ng ginagawa nyo. Listen to God kasi hinuhubog ka ng Panginoon. Tinutuloy ng Diyos ang paghuhubog mo simula nung ikaw ipinanganak. Nakita niya na yan. Kaya nga, God knows already the best for you. God knows already the plan for you, not to harm you, but to bless you. Sa tithing, sa pagsimba, no? Sa relasyon natin sa mga kapatid natin, sa kamag-anak natin, alam nyo, the best is you have to follow the Word of God. That's why you have to know the Word of God. Listen to the Word of God. And the Spirit will remind you. And the Spirit will guide you. Because God is our wisdom how to live in this world. Ang talagang katalinuhan natin, hindi yung nalalaman natin sa secular eh. Ang talagang katalinuhan ay nagmumula sa Diyos. God is our wisdom how to live in this world. Merong kaalaman tungkol sa daigdig, pero corrupted na yan, tandaan nyo. It's not, may mga bagay na hindi talaga panlangit. Kaya may mga matatalino nga, pero mga corrupt talaga. Because that's their nature at yun sinusunod nila. Pero kapag ikaw nasa Panginoon, inilalayo ka sa mga bagay na hindi magaganda. Inilalayo ka sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. At ang higit sa lahat, binibigyan ka ng tamang pamamaraan, talino, at tamang desisyon. Your wisdom is God Himself. You better follow His will. Kaya nga merong Espiritu Santo na tayo. Ang kagandahan sa Diyos, kaysa sa Diyos ng iba. Sa Diyos ng iba, nasa langit lang. Sa Diyos ng iba, nakadikit lang dyan. Sa Diyos ng iba,
ay malayo, sinisigaw-sigawan. Pero ang Diyos na binigay sa atin ng Panginoon, sumasa inyo. Sumasa inyo. Why? Kasi He continues to mold you through the Holy Spirit. Siya yung gumagabay sa inyo at naguhubog sa inyong kaluluwa. Ang kaluluwa natin ay hindi yan magagawa ng edukasyong pang-daigdig o edukasyon sa eskwela. Hindi yan mamomold ang kaluluwa nyo. Kahit na meron ng values education. Hindi yan nakakamold. Ang nakakamold talaga is the Word of God and His Holy Spirit. So that is our wisdom how to live in this world. And hard-headedness. Alam nyo ba ang pagiging matigas ang ulo? The Holy Spirit is guiding you. The Holy Spirit is talking to you. Actually, the Holy Spirit is inspiring you. Pero kapag hindi nyo pinakinggan ang kalooban ng Diyos, that is katigasan ng ulo. Let us see how God see hard-headedness or stubbornness. Doon sa 1 Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23. Hard-headedness actually is sin. Yung hindi ka nakikinig sa kalooban ng Diyos, hindi ka nakikinig sa Espiritu ng Panginoon, at kapag nagsawa sa iyo ang Panginoon, yun yung sinabi ng Panginoon na kasalanang walang kapatawaran kasi the Holy Spirit left you already. Wala nang conviction. Hard-headedness is sin sa 1 Samuel. Pakibuksan nga sa 1 Samuel. Yan. Basahin. Pwede bang King James? Pero kayong King James. Kasi dito, arrogance eh. Gusto kong stubborn. Yan, King James. For rebellion is as the sin of witchcraft. Pagre-rebelde. Yung bang umu-oppose ka sa kalooban ng Diyos. Taliwa sa mga ginagawa mo sa salita ng Diyos. Taliwa sa mga nais niya. Witchcraft yun. And stubbornness. Stubborn, pagiging matigas ang ulo. Madalas na sabihin sa'yo, sumunod ka. Madalas sabihin sa'yo, magsimba ka. Madalas sabihin sa'yo, magbasa ka ng Bible. Madalas sabihin sa'yo, magbigay ka. Madalas sabihin sa'yo, bisitahin mo naman yung kaibigan mo na hindi na uma-attend. Madalas sabihin sa'yo na wag mong gagawin yan, nakakalamang ka. Hindi maganda yan. Unloyalty yan. Deceit. At you are deceiving other people. But you still, matigas ang ulo mo, nira-rationalize mo. Stubbornness is iniquity and idolatry. Sinasamba mo na ang sarili mo. Idolatry is pananambahan sa ibang Diyos. Ginodiyos mo na ang iyong pera. Ginodiyos mo na ang iyong sarili. Ginodiyos mo na ang iyong laman. Ginodiyos mo na ang iyong kayabangan. Stubbornness. Because thou hast rejected the word of the Lord, he had also rejected this from being king. Ito yung sinabi niya kay Saul. Si Saul matigas ang ulo. Si Saul hindi na nakikinig sa salita ng Diyos. Si Saul hindi na nakikinig sa mga payo ng kanyang mga propeta. Naging mayabang siya. Pinanghawakan niya ang pagiging hari at tinanggal siya. Sabi, ang tigas kasi ng ulo mo. Tatanggalin kita pagiging hari. And that's the result. Lahat ng ginagawa niyong mali sa mata ng Diyos, there is always a result. Either sa inyong relasyon, either sa inyong physical na katawan, either sa iyong isipan, sa spiritual na buhay, sa iyong relasyon sa Diyos, sa iyong kalusugan, lahat ng yan, kapag hindi niyo sinunod ang kalooban ng Diyos, may resulta sa inyong buhay. Pero kapag kayo sumusunod sa Panginoon, anong sabi niya? I know the plan for you. Not to harm you, but to bless you. You better follow God. God is wisdom. Ang Diyos talaga ang karunungan natin. The Holy Spirit is wisdom na nasa atin. Listen to Him. Makinig kayo. Magpakumbaba kayo. Magpanihinuhod kayo. Huwag niyong irrationalize ang mali. Huwag niyong irrationalize ang hindi kalooban ng Diyos. That is hard-headedness. Yung pagiging self-righteous, yan ang yan ang mga katigasan ng tao. Yung sinusunod ng laman, ambisyo, ang mali, yung na-enjoy pa sa sin, alam ng mali,
and unbelief. Hindi naniniwala. The world, ito nabanggit ko na kanina sa introduction. Alam nyo ba, ang daigdig is not our home. And the truth is that the world is the place of testing. The world is manufacturing place, not home. Yeah. The world is not our home. The world is a manufacturing place, not home. Minamanufacture niya ang kanyang magiging anak ng pangwalang hanggan. From the conception, from birth to death. Yan ang kaloo. Yan talaga ang daigdig. Hinahanda kayo na magkaroon ng walang hanggang relasyon sa Diyos. Hinahanda kayo na kanyang magiging anak ng pangwalang hanggan. Gaano yung inyong magiging buhay ng 50 anyos? Ako, 75. Yun ang hiningi ko. Kumpara sa buong walang hanggan. Because in my 75th year, manufacture niya ako, hinubog niya ako, hinanda niya ako sa walang hanggang relasyon sa Kanya. And that is actually, ganyan ang maging trato nyo sana. Ganyan dapat ang maging tingin nyo sa daigdig. And that is the reason why, sinabi niya, huwag yung mahalin ng daigdig. Dahil ang nagmamahal sa daigdig ay kaaway ng Diyos. Ibig sabihin, do not be too much attached to the world. Do not indulge to its pleasure. Do not think that you will stay here forever. Walang forever sa daigdig. But this is only a manufacturing place na hinuhubog ang bawat isa sa atin. The world is manufacturing place. So, mga kapatid, be close to God. Listen. And your devotion is not only, kung kailan nyo lang may isip, your devotion is not only this Sunday. Your devotion is not only every morning or every night. Alam niyo, tunay na devotion o communion is every moment. Every moment with God. Mayroon isang pangitain, ano? Ako niniwala na totoo, hindi lang pangitain, talaga nakita niya. Ang anghel, laging pumupuri pala talaga sa Diyos yan. Minsan, nabasa ko, si Sabrano yun nakakita ng, ng vision. Sinamahan siya ng anghel para ipakita ang kalooban ng Diyos. Yung anghel, habang naglalakad sila, may binubulong, laging may sinasabi. At narinig niya, laging sinasabi na holy is the Lord. Di ba pumupuri? The angels who so powerful, laging tumatawag sa Diyos. How much more tayo na walang kalakasan? The devotion talaga is every moment. Always be sensitive with God. Always thank God. Always ask God if it is right or not right. If it's your will or not your will. The devotion is not only just a moment. It's not in one moment or two moments, but every moment of your life. Talk to God and listen also. Have a relationship and have a conversation with God. Because in your conversation, your relationship, God is molding you. God is repairing you. God is creating you to be His Son in eternity. Tayong lahat magsitayo. Sige po, tayong lahat magsitayo. Mga kapatid ko sa kalangitan, hello? Hello, mga kapatid ko sa kalangitan. Di ba, pag eternal yan. Yan ang ating eternal relationship. But here in this world, may mga kapatid tayo, may kamag-anak tayo, may asawa tayo. But let us show our life that molded according to the will of Jesus Christ, according to the pattern of Jesus Christ. That's why you are called Christian. Always have devotion with God. Always communicate with God. Magpahubog kayo, huwag matigas ang ulo. Sumunod kayo, huwag matigas ang ulo. Pakinggan nyo siya, huwag kayo magbingi-bingihan sa kanyang kalooban. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat. You have seen already our life from eternity to eternity. Simula na bago kami ipinanganak hanggang sa aming kamatayan, nakita nyo na kung sino kami.
Lord, make us humble before you. Hubugin niyo kami, Panginoon. Maging tulad kami ng aming Panginoong Hesukristo. Masunod namin ang inyong kalooban. Taas po natin ating mga kamay. Sige po, taas po natin ating mga kamay. Taas po natin ang ating mga kamay. Lahat po tayo. Tanggapin niyo ang presensya ng Panginoon Diyos na nagbibigay at hindi nanunumbat, na nagbibigay ng pagpapalat, grasya at patnubay at katalinuhan. Tanggapin niyo ito ng buong buo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.